Isa sa pinakadakilang panalangin o dua ay ang manalangin na patawarin tayo ni Allah, ang humingi ng kapatawaran kay Allah. Kapatawaran sa paraan na ang terminong ginamit sa hadith ay al-afwu. Ang al-afwu ang itinuturing na pinakaganap at pinakamataas na antas ng pagpapatawad. Ito ay pagpapatawad na yumayakap ng buong puso, nagbubura sa lahat ng nangyari, pati na sa alaala ng lahat, at nagtatama sa anumang pinsalang dulot nito, nang walang anumang parusa sa mundong ito o sa kabilang buhay. Isa sa mga dua na itinuro sa atin ay ang Allahumma innaka afuun. O Allah, ikaw ay nagmamahal na magbigay ng tinatawag na afu, tuhibbu al-afwa. O Allah, ikaw ang siyang nagbibigay ng afu. Ikaw ay nagmamahal na magbigay ng afu, kaya pagkalooban mo kami ng afu. Bakit ko ginagamit ang terminong afu? Dahil wala itong katumbas sa Ingles. Hindi lang ito nangangahulugang, O Allah, ikaw ang mapagpatawad. Gusto mong magpatawad, patawarin mo ako. Kundi ang ibig sabihin nito ay, O Allah, burahin mo ng lubusan ang mga kasalanang ikinahihiya nating nagawa. Ikaw ang nagpapalimot sa lugar na ito, nagpapalimot sa mga anghel, at hindi na muling maaalala pa ang tungkol dito. Ikaw ang nagpapalit ng masama sa mabuti dahil tinalikuran namin ito para sa iyo. Pinapalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang masama mong gawa ng kabutihan sa iyong timbangan dahil tinalikuran mo ito para sa Kanya. Ang pagtalikod sa kasalanan para kay Allah ay isang uri ng pagsamba. Ang paghingi ng tawad kay Allah sa ikinahihiyang nagawa ay pagsamba. Mas malaki ang kasalanan, mas dakila ang tauba. Sa maliliit na kasalanan sinasabi ni Allah, pinapatawad namin ito kahit hindi ka humingi ng tawad dahil maliliit lang ang mga ito. At biis sa yirat al-hasanata tamhuha. Sundan ang masama ng mabuti at mabubura ang iyong mga sala. Para ito sa maliliit na kasalanan dahil may timbangan sa araw ng paghuhukom. Kung mas matimbang ang kabutihan, mabubura ang masama o hindi ka na nito maaapektuhan.